Tot, live ko muna to. Tanginang ganda ng topic mo. Napakaganda ng topic mo. Dali lang ha. Live ko muna sandali ito. Napakaganda ng topic. Sige lang bro. Okay na. Kaya pupunasan ko muna sandali ito. Kasi hindi ko in-expect. Dapat pala kanina ko pa nilive. Dali lang. Okay. Okay lang brother. Okay. Kasi hindi ka bigyan mo isang mga 20 seconds agad. Wait lang ha, 20 seconds. Sige lang. Magandang umaga sa inyo Facebook, magandang umaga sa inyo TikTok. At magandang umaga rin sa inyo YouTube. Good morning everybody. Morning brother. Okay. O ngayon, alam mo na ngayon yung pakaramdam ko. Yung meron ka ng lahat ng bagay na kailangan mo, maaari hindi man lahat ng gusto mo meron sa'yo, pero meron kang sobra kaysa dun sa pangangailangan mo, tapos hindi mo na ngayon alam kung anong ginagawa mo rito sa buhay na to. Kasi yung trabaho mo, alam mo yun, sa bahay na rin, tapos kumikita ka ng sapat, sobra pa sa pangangailangan, tapos hindi ka struggling, tapos hindi mo na ngayon alam kung anong ginagawa mo rito sa mundo, tapos boring na yung buhay kasi pumapasok na lang ng malalaki yung pera. Hindi pera purpose ng buhay. Ano na yan? Mari mo. Akala ko masaya ako. Pero hindi. Isip ko maghanap pa ng isang trabaho para marami pa akong gagawin. Pero parang nasa bahay na naman ako. Ganon. Tapos ang sakit na ng katawan ko. Minsan kasi sobrang chill ng trabaho. Kahit ang laki ng inikita mo. Alam mo wala kang gagawin. Puta, higa ko lang. Parang habang tumatagal. Ang boring ng buhay pala pag gano'n. Lang ginagawa. Ang sabi kanina ng nanay ko, sabi niya, lumabas sa kwarto, sabi niya, paaraw ka naman. Di na ako nagpapaaraw, ngayon na ako lumabas ng ganito. Kasi isang linggo na ako na sa kwarto, sabi niya, nak, ba't di ka lumalabas ng bahay? Tapos ako, oo nga no, sana di ko na alam din. Sense of purpose. Bakit kaya ganito? Sense of purpose. Pagka hindi mo alam kung ano dahilan kung bakit ka ba bumabangon at hindi mo na rin alam kung ano dahilan kung bakit ka pa nabubuhay, kahit marami ka pang pera, walang kwenta pera mo. Marami akong mga nakakausap na ganyan, brother. Actually, yan, prelude na yan, papunta sa ano eh. I may be wrong, maaaring mali ako, kasi hindi naman ako psychologist. Pero papunta na yan dun sa konsepto ng existential crisis. Kasi ito napansin ko, sa sarili ko rin personal eh, ramdam ko yun eh. Kasama na rin nung iba pang mga matatandang tao na tuloy-tuloy na lang na pumapasok sa kanila yung pera nila galing sa pension nila dahil maganda yung hanap buhay nila dati, o galing sa apartments nila, o galing sa mga negosyo nilang well-established na. Yung pakiramdam na hindi mo na alam kung ano ginagawa mo sa buhay mo. Tapos parang, alam mo yun, wala na masyadong struggle. Tapos tuloy-tuloy na lang na pumapasok ang pera. Tapos lahat ng problema, nire-resolve mo ng pera. O wala na talaga halos problema na dumarating at all na tumatagal ng isang araw. Yan na yun, brother. Tapos maghahanap ka na ngayon ng purpose para sa buhay mo. Maghahanap ka ng dahilan kung bakit ka pa ba nabubuhay. Yan na mismo yun. Yan na yun. Yan nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo Pilipinas, hindi pera ang purpose ng buhay. And you will understand it as soon as you've hit your first ₱1,000,000. Dun sa mga nag-iisip na walang anak, o may anak ka man, malalaki na yung mga anak mo, tapos may ₱1,000,000 ka, tapos tuloy-tuloy nang pumapasok sa iyo yung pera, kasi nakakuha ka na ng magandang sistema, nakabuo ka na ng maayos na money machine, and then you will understand that tangina, pag wala ka na palang ginagawa, tapos pasok na lang ng pasok yung pera, tapos walang dahilan kung bakit ka nabubuhay, walang dahilan kung bakit ka gumigising, life is very boring. Ngayon, naiintindihan mo na ngayon yung pakiramdam ko. Sobra. Naiintindihan mo na yung pakaramdam ko. Ako, ang ginagawa ko para hindi ako madalin yan, kasi nadali na ako niyan in the past, existential crisis. Yung meron ka ng sapat para sa sarili mo, sobra-sobra pa. Hindi yan dun sa konsepto na, alam mo, syempre, may mga linta, didikit sa'yo. Pengi akong pera mo, pengi akong pera mo. Marami ka palang pera, ba't hindi mo kami bigyan? Hindi kasi yun ang sagot dun eh. Hindi yun ang sagot dun eh, na may migay ka ng pera. Hindi yun ang sagot sa kahirapan. Oo, it may seem logical at first glance na, okay, maraming mahirap, ano gagawin? Bigyan natin ng pera para may pera na sila. Hindi mananatili yun. It may sound logical at first glance, pero fallacy yan, yung konsepto ng pagbibigay ng pera.
Maliban na lang nasa ospital yung tao o nakakulong o kung ano man. Pero overall, wala pa rin talagang tatalo dun sa turuan mo ang tao kung paano gumawa ng pera. What I am doing now is I'm trying to fix people's problems by helping them and by giving them my point of view. It doesn't necessarily follow na advices yan, pero point of view ko lang kung paano maaayos yung mga problema ng mga tao. Yan na mismo yung konsepto ng Project 1M. Yung Project 1M, hindi ang Project 1 million gaya ng pagkakaalam ng marami. Oo, dinadaan ko dun sa konsepto na gagawa ng unang 1 milyon piso. Pero yung Project 1M, it's supposed to be Project 1 man. Aayusin ko yung problema o tutulong ako sa pag-aayos ng problema ng mga tao, isa-isa sila. Na libre lang, di mo na kailangan magbayad. Tulungan kita, ayusin mo yung buhay mo. O, tapos, yung konsepto, pag naayos mo na yung buhay mo, and then, you will pass the blessing to other people, na makakatulong ka naman sa ibang mga tao na ayusin naman yung buhay nila kasi natulungan ka na maayos yung buhay mo. Yun ang konsepto ng Project 1M. Hindi na yan para gagawa ng pera. Kanino ang pera? Kay Chichester. Hindi na ganun. Hindi ako interesado sa ganun. Diretso. I am making my own money by means of my personal endeavors. Meron ako sarili kong mga hanap buhay. Kasi itong Project 1M, this is purely charity. Wala nga akong kinukuha pera dito para sa akin na parang sweldo ko, ganun. Wala akong sweldo rito. Bumibili lang ako ng mga maliliit na bagay na short, ganun, 1 piraso galing sa Shopee. Ganun, mga maliliit lang, baso, ganyan. O, 1 pirasong baso na ginagamit din naman ng mga ibang tao, ganun. Pero overall, itong buong Project 1M, yung proceedings ng Project 1M, kung yung ibang mga negosyo, parang part nitong negosyo na to for charity, sa akin yung buong negosyo, charity mismo. Lahat ng pera dito for charity. All 100% of it. Siguro later part kuha ko sweldo, ganun. Sweldo lang. Pero hindi yung buong Project 1M, akin lahat ng pera dyan. Hindi yung interesado sa ganun. Ang interest ko makatulong sa mga tao kasi meron na akong sobra para sa sarili ko eh. I already have enough for myself. Wala naman ako anak, wala akong asawa, wala akong kadugo na tinuturing ko ng pamilya. Meron akong sobra-sobra para sa sarili ko. You have to consider na hindi yan, parang ang dami-daming pera, hindi ganun eh. Yung konsepto na barat kasi ako sa sarili ko, tapos detach ako sa mga material na bagay. Tinan nyo, pansinin ninyo, ninakawan ako ng 150,000, diba? Parang wala lang sa akin. Nagsampa ng kaso, oo. Pero move on na kagad pagkatapos nun. Ganon yung konsepto sa akin. Mawalan ako ng kahit na ano, okay lang. Sa akin, mas importante na yung buhay ng kapwa-tao ko kaysa sa sarili ko. Kasi mula nung panahon na nagpilit ako na magbagong buhay, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Nabubuhay na ako para sa kapwa-tao ko. Kumbaga, extension na lang tong buhay na to eh. Itong konti na meron ako, extension na lang to eh. Kasi nasulit ko na ng gusto ang buhay, lahat ng kailangan ko meron sa akin. Wala akong kailangan na wala sa akin. Lahat ng kailangan ko meron sa akin. Lahat ng bagay na wala ako, mga hindi ko na kailangan yan. Optional na lang yan. Optional. Kailangan mo ng sense of purpose, brother. Kailangan mo ng sense of purpose. Kasi meron ka ng sapat na kinikita para sa sarili mo, tapos sobra-sobra pa para sa'yo. Tapos yung itsura ng bahay nyo sa likod, malaki. So, alam mo yun, may means ang pamilya mo, at may pera ang pamilya mo, at may pera ka na rin na sarili, at malamang may sobra ka na rin ipon. Kailangan mo ng sense of purpose, brother. Makatulong ka naman sa ibang mga tao. Kasi yung mga iba, di nila alam kung ano ginagawa nila eh. Sa ganun ka lang makakagawa ng maayos na pamilya, sa ganun ka makakagawa ng maayos na community, at sa ganun ka makakagawa ng maayos na bansa. Pag tinulungan mong ayusin yung buhay ng ibang tao, isa-isa. Tapos yung mga natulungan, sila naman ngayon yung tutulong sa buhay naman ng iba kapag kasapat na yung nagawa nila para sa sarili nila. Mukhang naabot mo na yung point of abundance eh. Mukhang nakuha mo na yung point of abundance eh. Ito, kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, di pa ako natutulog, wala akong tulog. Parang, di ko na alam ano yung feeling ng tulog. Kailangan ko pa uminom ng gamot para lang makatulog. Dahil sa para sobrang boring ng buhay. Ganun. Like, minsan di ko na alam. Yung parang hindi na magkaintindihan kung kailan yung umaga, kailan yung gabi, kailan yung weekend, kailan yung weekdays, kailan yung Mondays, kailan yung Tuesdays. Friday na nga, I feel you, brother. Boring ang buhay kapag sobrang dami ng pera pumapasok sa'yo, brother.
Diretso, boring na ang buhay pag masyado ng maraming perang pumapasok sa'yo. Ito pa, mas worse. Oo, boring yung buhay pag maraming perang pumapasok sa'yo tapos nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Pero mas boring yung buhay pag hindi ka na interesado sa material na bagay. Yun ang mas worse, brother. Hindi ka na interesado sa material na bagay, bakit ka pa ngayon nagpaparami ng pera? Diba? Tapos hindi mo na ngayon alam kung bakit, ano pa ba ginagawa mo rito sa mundo. Sense of purpose, brother. Sobrang importante yung konsepto ng sense of purpose. Yung dahilan kung bakit ka nabubuhay, yung dahilan kung bakit ka gumigising, yung dahilan kung bakit ka nananatiling ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko noon eh. Nung mga panahon bago pa ako makilala social media, meron na akong sobra para sa sarili ko. What more can I ask for? Tapos hindi naman ako masyadong interesado sa mga material na bagay. Maligaya ako sa lahat ng meron ako, maligaya ako sa lahat ng wala ako. Yung mga bagay na wala ako, pinagsusumikapan ko para magkaroon ako noon. Pero hindi ko naman talaga kailangan yun, dagdag na lang yun, dagdag. Lahat kasi ng kailangan ko, meron na sa akin. Kasi tinan mo, when you look at life in general, tao. Pag-usapan natin buhay ng tao. Tinan mo, pansinin mo. So, nagtayo ka ng sarili mong hanap buhay. Tapos, mababang tao ka. Ang ibig sabihin ng mababang tao, ordinaryong taong bayan. Hindi ka parang anak ng oligarchy o ng mga mayayamang tao. Ordinaryong taong bayan lang. Kunyari, minsan panahong mahirap kayo o baka middle class kayo, saktuhan lang. Tapos, nagtayo ka ng hanap buhay. Tapos, bumagsak yung hanap buhay. Okay, so may chip on the shoulder ka. Tapos, nagtayo ka ulit ng isa pang hanap buhay. Etong hanap buhay na to, pumaldo. Nakabawi ka ngayon. Tapos, nakabili ka ng bahay. Tapos nakabili ka ng kotse. Tapos nakabili ka ng motor. Tapos nakabili ka big bike. Yan, considered mayaman ka na yan eh. Tapos may pera ka pa. Let's say 2-3 million pesos. Considered ka na mayaman yan eh. Bakit? Kasi hindi halos lahat ng tao kayang bumili ng bahay. At hindi rin halos lahat ng tao kayang bumili ng kotse. At hindi rin halos lahat ng tao kayang bumili ng motor. O hindi halos lahat ng tao kayang bumili ng big bike. Tapos, meron kang sobrang pera. 3 million pesos. Wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Tapos, nag-asawa ka. Tapos may anak ka. Tapos malaki na ngayon yung anak mo. And you are now worth 50 million pesos. Dahil lumipas na ang 20 taon. Malaki na ngayon ang anak mo. Tapos may bahay ka. Tapos somewhere around 50-ish years old ka na. Tapos, may bahay ka. May mga bahay ka. 3. May mga kotse ka. 3. Hindi ka na interesado sa motor dahil 50 anyos ka na eh. Tapos, travel. Okay. So, mga 2-3 taon, mapapagod ka ng kaka-travel. Ang dami mo ng pera eh. Kasi matanda ka na rin at the same time eh. Nakakapagod mag-travel pag matanda ka na eh. Tapos, ano pang gagawin mo sa pera mo? Gagawa ka ng mas marami pa para ipapamana sa anak mo. Eh, ito problema mo. Paano kung yung anak mo doktor o abogado? Tapos marami rin namang pera yung anak mo. Tapos hindi siya interesado sa pera mo. Kasi yung pera mo para sa'yo yan. Gastusin mo yan. Established na kaming mga anak mo. Hindi na namin kailangan ng dagdag pang pera. Tangina, ano ngayon ang gagawin mo sa dami ng pera na meron ka? Icha-charity mo ngayon. Tapos makikita mo ngayon yung mga tao na binigyan mo ng pera, bukas wala na namang pera. Yung mga tao binigyan mo ng pagkain ngayon, bukas wala na namang pagkain. Ano nga yan ang gagawin mo? Tutulong ka na ngayon para makapag-aral na yung kapwa-tao mo. Doon ngayon, mararamdaman mo ngayon ang sense of purpose. Ngayon, ganun ang ginagawa ko. Yung mga bagay na natutunan ko sa buhay ko, ibinabahagi ko sa kapwa-tao ko. Kasi nakita ko na hindi gumagana ang pamimigay ng pera. Nakita ko rin na hindi gumagana ang pamimigay ng pagkain. Bakit hindi gumagana? Bigyan mong pera ngayon, bukas wala na naman pera. Bigyan mong pagkain ngayon, mamaya may konti gutom na naman. Bigyan mo ng pera, good for 1 week, inuubos nila ng 3 araw. Bigyan mo ng pera for 1 month, inuubos nila ng 1 linggo. Bigyan mo ng pagkain, hindi nila tinitipid, uubusin yan, tapos pamimigay din sa iba, yung sobra. See? It doesn't make sense. Ngayon, naiintindihan ko na yung purpose ng buhay. Unti-unti naiintindihan ko yung purpose ng buhay. Ang purpose ng buhay, may mga kapwa-tao tayong hirap sa buhay. Tayong nakakaalagwa, dapat makatulong naman tayo sa kanila. Tapos, baka may gumawa. Sana natutuwa siya sa mga bagay na ginagawa natin ng palihim. Palihim. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Bakit? Kasi it feels good pag pinupuri ka ng mga tao. Pero, it feels outstandingly better kapag tahimik ka lang na gumagalaw at kumikilos at marami na palang taong natutulungan. See? Na
Now you understand how I Makes feel. sense lahat. Now you understand how I feel. This is exactly the reason why gusto kong lahat ng sumasabay sa akin maging milyonaryo kayong lahat. Gusto kong lahat ng sumasabay sa akin maging milyonaryo kayong lahat. Kaya hindi ako tumatanggap ng pera dito. This is not about money. Hindi ako tumatanggap ng investor, hindi ako tumatanggap ng franchise o kahit na ano pang tungkol sa kaperahan, tungkol sa Project 1, hindi ako tumatanggap. Bakit? It will defeat the purpose na ang purpose nito, maraming tao ang maging milyonaryo. And then, mararamdaman ninyo yung nararamdaman ko. Yung pakiramdam na meron ka ng sobra para sa sarili mo, tapos tuloy-tuloy nang pumapasok sa iyo yung pera, tapos hindi mo alam kung anong ginagawa mo rito sa mundo. Tapos maiintindihan mo, kaya pala ginagawa ni Chester yung ginagawa ni Chester. Kasi hindi mo mahanap ang purpose mo sa pera. Ang purpose pala ng buhay, makatulong ka dun sa mga kapwa-tao na makaangat din sila. Tapos sila naman ngayon na nakaangat, makakatulong sa iba. Tapos sa iba, tapos sa iba, tapos sa iba. Tapos lahat ng mga ginawa mong tulong na tahimik lang, hindi kasama yung may social media, lahat ng ginawa mong tulong na tahimik lang, kinikredit yan ng Diyos sa langit kapag ikinikredit mo din sa Kanya at the same time. Yun. Now you understand how I feel. Siguro, feeling ko, tagal ko din hindi nakapagsimba, kaya siguro din ganito. Ramdam ko. Tagal ko din Ito mas malala. brother, Ito mas malala. ano pala, Lobat na yung lobat cellphone. pala ako, brother. Sige, yaman mamatay. Lobat na ako. Baka bigla akong mawala. Sige. Sige lang, brother. Ito mas malala, brother. Yun nga. Pumunta ka ng Parang- simbahan, tapos hiningi nila yung pera mo dun, tapos hindi mo mahanap dun yung purpose. Kasi yung iba sa kanilang mga pastor, nagpapayaman lang pala. Greedy pigs. Gamit yung salita ng Diyos. Paano mo nasabi? Kasi nagbabasa ako ng Biblia. At lumang panahon na pinagkakakitaan ng mga saserdotes at mga levitas yung salita ng Panginoon. Lumang konsepto na yan na pinagkakakitaan ng mga saserdote at ng mga propeta yung salita ng Panginoon. Umpisa pa lang yun, pero ang bigat, ano? Umpisa pa lang, pero ang bigat. Sige, next tayo. Race. Sabi nung isa, tama ka. Make sense nga. Sabi nung isa, pati prophet, question mark, oo, pati propeta. Sad to say, pati propeta. Sad to say. Ang iyong mga propeta ay nagsisipang hula dahil sa salapi. Ang iyong mga saserdote ay nangangaral dahil sa pakinabang. Sad to say. Oh, that is a sad reality of this life. Maraming greeding tao. Maraming greedy na tao. Prime. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga Antipolo. Kapit bahay. Okay. Ano tanong mo? Yes, sir. Walang tanong, brother. Sabihin ko na sa'yo, mabuhay ka ng mahaba. Huwag na, putang ina ka. Isa ka pa. Isa ka pa. Hindi na ako interesado. Habang-haba na ako masyado rito sa buhay na to. Ang sarap-sarap nitong buhay na to, nasobrahan na ako sa pasarap sa buhay na ito. Kaya nga pinagtsatsaga akong pahirapan yung sarili ko sa Project 1. Sarap na ako rito sa buhay na to. Nag-enjoy na ako ng sobra-sobra. Nakuha ko na halos lahat ng nasa bucket list ko. Konti na lang yung nasa bucket list ko, tas optional na lang kung makuha ko pa o hindi. Basta Gusto ko ako na sinabi makita ko yung na sa'yo, kabilang ba't ka buhay. mabubuhay ng mahaba? Ayoko na. Gusto ko na makita yung mga challenges sa kabilang buhay. Sawan-sawa na ako rito. Kabisado ko na tong buhay na to eh. Kabisado ko na tong buhay na to. Marami pang hindi may kabisado eh. Tuturuan mo sila makabisado eh.
Okay na yan, may mga videos naman ako, chatin nyo na lang pagkamatay ko. Ako rin naman ang magiging laman ng Facebook ninyo sa loob ng 3 buwan pagkamatay ko. Hey brother, gusto mabubuhay ka pa ng mahaba. Hindi na, Napakahaba. leche ka, manahimik ka, bakyo ka, putang. Basag. Manahimik ka, basag trip ka eh. Ano brother, kamusta? Hindi Okay kita lang, mabisita maligaya dyan eh. Kaya dito ako nangumulit eh. Si Clive to. Kamusta ka dyan? Kailan mo ako Ayos bibisitahin naman. dito? Ha? Kailan mo ako bibisitahin dito? After siguro ng may malaking event kasi kami nila Tio Bray sa 25. So in preparation kami. Yun nabanggit namin May sa'yo. call ka nga sa akin eh. Hindi ako nakapag-reply. Oo. Tangina mo, namimiss na kitang hayop eh. Kailan ka ba pupunta rito? Gusto kong pumunta dyan. Nung isang gabi dapat pupunta ako dyan. Kasama ko yung ibang tropa. Pagka huwag mo nang Magpakilala ko pag-isipan. sa'yo. Bumiyahe na lang kayo, sumakay kayo sa kotse, tapos bumiyahe na kayo rito. Ako pa magbabayad sa inyo. Bibisita ako din after. Nag-enjoy ako sa mga kwentuhan dito, pero may mga pagkakataon na dull moments talaga eh. Kapag ka weekdays, wala ako masyadong makakakwentuhan eh. Weekends, yan, tangina, bugbog talaga ako sa kwentuhan dito, maligaya ako. Pagka Friday, Saturday, Sunday, yan, mamaya. Marami na naman tao rito mamaya. Marami na naman ako mga kalaro at mga kakwentuhan. Tangina, minsan para akong bata rin sa Project 1 eh. Nag-enjoy lang talaga ako rito makipagkwentuhan, makipaglaro sa mga tao. Pag di ka busy bro, message ka lang, baba ka rin dito sa bahay. Sarap din kwentuhan dito. Marami tayo. Pagkatapos ng Project 1M, malapit naman eh. Mhm. Nasa 450,000. Mamayang gabi magbabayad ako ng mga empleyado. So mababawasan ng mahigit 20 million. Bili akong karne kanina, 11 mil. So mga nasa 30 mil halos yung mababawas. Oo. So matitira sa akin. Sinasabi ko nga dito sa comment section brother. Yung mga nagsasabi na ayaw maniwala na trip-trip mo lang yung Project 1M at may gusto ka lang i-prove. Tangay na sabihin ko sa inyo guys, ito pag pumunta kayo dyan kay Chai, at may sense kayo kausap, hindi yung puro pa picture lang kayo, tas babounce na kayo. Pag may sense kayo kausap, ililibre pa kayo niya ng Anli Sinigang, sinasabi ko sa inyo. Tangay na. Ano pa yan? Mag-aaway pa kayo niyan pag pinilit mong magbayad. Talagang ililibre ka niyan guys. Napakasarap. So, yun lang. Alam mo, si Chai, diretso dumating na nga sa panahon na nagbabayad na ako ng kausap eh. Tang-ina yan. Diretso, yung pakiramdam talaga na nagbabayad na ako ng kausap. Kasi alam mo yung alam mo yun brother eh, nararamdaman mo yun deep down eh. Yung pakiramdam na nag-longing ka for a sensible conversation nung mga taong parehas mo ng bandwidth, parehas mo ng wavelength. Naghahanap ka ng ganun eh. Kasi naghahanap ka rin at the same time ng hindi lang yung may sense kausap, kundi yung may maidadagdag sila dun sa mga bagay na alam mo na kahit paano, medyo malapit sa reality. Kasi ang problema kasi brother, itong reality na to, 3D reality, hindi ako physical. sigurado rito eh. Diretso, hindi ako sigurado rito eh. Itong reality na to, hindi talaga ako sigurado rito. Itong itsura na itong reality na to, na ito upuan, ito halaman, hindi ako masyadong sigurado rito sa itsura ng reality na to eh. Ito problema. Itong reality na to, hindi ka masyadong sigurado. Yung reality ng bagay na hindi natin nakikita, punong-puno naman ng kasinungalingan. Hindi rin natin lalo sigurado. Isipin mo, ito nga mismong nahahawakan mo na, tangible na, hindi ka pa masyadong sigurado eh. Yun pa kayang mga bagay na hindi mo nakikita, mas marami. Yan yung gusto ko rin makita sa kabilang buhay, brother. Excited na talaga ako rin. Gusto ko na makita. Actually, brother, may isi-share ako sa'yo about dyan. Kaya kapag ako rin, nag-share or nagtuturo about sa pag-navigate ng life or ng faith nila na dapat siguraduhin nila. Hindi pwede yung chamba, yung faith mo, hindi pwede chamba eh. Nakadepende sa chamba. Diba? Kasi sinasabi ko nga, kung ang makina ng sasakyan is napaka-komplikado, no? Ano pa yung, itong katawan natin, yung mind natin is much more complex than any machine. Diba? So kung yung makina ng sasakyan kailangan perfecto para mapagana mo, para siguradong gumana. So kailangan mas dapat mas aware ka at mas iniingatan natin yung machine natin, yung body natin, yung mind natin, and yung faith natin na much more complex and complicated. So yun, tama, sobrang ganda ng sinabi ko brother. Excited na ako makatakas dito sa kulungan kong katawan. Itong katawan, kulungan ito eh. Excited na ako, ang tagal masyado. Napakatagal ng paglaya. Ang tagal ng paglaya, grabe. Ang haba pala talaga ng 60 years, Akala mo napakaikli lang.
Yung mali yung, di ba, pagka sinasabi ko sa mga tao, tiny fraction, blah blah, maliit lang, 60 years lang ang buhay, mahaba na 70 years. Putang ina mo, pag alam mo kung anong purpose ng buhay mo, diretsahan, brad, tang inang haba masyado. Habang-haba ako rito. Nabubore ka na. Boring na, brother, diretso. Boring na, habang-haba talaga ako rito sa buhay na to, tang inang. Excited na ako makita yung kabila, sobra. Sigurado mas maraming challenges doon, more things to explore, tapos mga bagong laws ng, hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Nature ba yon o dimension ba yon o spirituality ba yun? Hindi ko rin alam kung anong tawag. In spirituality, we call it density eh. Densities of consciousness. So, ayun. Sarap-sarap na kwento. Pero ano yan, actually ako excited din ako. Halika na nga kasi pumunta ka kasi dito para makapagkwentuhan tayo. Ako nang bahala sa'yo. Walang bayad-bayad, putang ina. Hindi natin problema yung brother. ang problema natin kung ano pa yung mga pagkikwentuhan nating napakagaganda. Nako guys, bumisita kayo dyan sa Project 1M. Hindi masasayang yung oras ninyo dahil napakarami yung matututunan. Yung sinasabi ni Chai dito sa TikTok, yung mga naririnig nyo sa kanya, Diyos ko po, wala pa yan. Wala pa yan. Wala pa yan. Pero ito kasi guys ang pagkatuto nasa pagtatanong. Hindi magaling kang matuto kung magaling kang magtanong at magaling kang makinig. So kung gusto mong matuto at hindi ka marunong magtanong, wala rin. Totoo. Parang gusto mong magkaroon ng bunga nang hindi ka marunong magdilig. Yun eh. So, what fuels a good conversation is a good question and good inquiry. Ayun yung sinasabi ko sa mga tao eh. For you to arrive to a sensible conclusion and a sensible answer, you have to ask the right set of questions. Kailangan tama yung mga set ng mga tanong mo para makakuha ka ng mga tamang set ng mga sagot. Kasi mga tao, mali yung set ng tanong eh. Di mo, ang pinaka-common na tanong ng mga tao, bakit kaya ganyan yung ginagawa nila sa akin? Mali eh. I-validate mo muna. Ang mas magandang tanong, ito bang mga tao na to, bakit ko ba pinagtsatsagaan tong mga to? Tignan mo, it opens a very, very narrow single door para pag binuksan mo yun, palawak pala yung putang inang loob. O nga no, biglang, tanganan, o nga no, teka nga, bakit nga ba ako nagtsatsaga sa mga putang inan to? Ba't ko ba pinipilit yung sarili ko sa mga taong ayaw naman talaga sa akin? Na pwede naman ako humanap ng ibang mga tao, na mga taong hindi ko pa nakikilala kahit kailan, na mga taong ma-appreciate ako at magugustuhan ako at kumikilos ako para magustuhan ako ng mga tao. Etong mga to, hindi ako na-appreciate. Someone somewhere will appreciate me. Hello? Yun. Alam mo, you have to ask the right set of questions for you to get the right set of answers. Isa sa mga pinaka malalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, kapag ka nakuha mo yung mga tamang sagot, it opens so many doors to multiple streams of wisdom na ikaw na rin mismo sa sarili mo yung mamamangha na ang lawak pala ng bawat pinto, at bawat pintong papasukin mo, may marami pang pinto sa loob na mas malalaki pa kaysa dun. Excited na ako makita yung pinto kung kailan ako mamamatay. Tapos makikita ko ngayon yung mas malawak pa na buhay sa kabila. Excited na ako ron. Hindi yan dahil depressed, ganun. Wala akong pakialam sa depression, wala akong pakialam sa anxiety. Wala ako niyan. Malayo sa akin yan. Nandun ako ngayon dun sa sobrang bored na ako dito kasi halos kabisado ko na tong buhay na to. So, halos kabisado ko na to, na konti na lang yung mga detalye ng mga bagay na hindi ko pa naiintindihan sa buhay na ito, na halos hindi na nga importante yung mga maliliit na detalye para sa akin kasi in general matters, nakuha mo na eh. Pag in general matters, nakuha mo na, hindi na masyadong importante yung mga maliliit na detalyeng hindi naman importante. Importante bang matuto pa ako ng konsepto ng pag-IT? Pwede naman ako magbayad ng IT. Importante pa bang matuto ko ng konsepto ng medisina? Baka oo, it may help me, pero may mga doktor naman akong pwede kong bayaran eh. May mga abogado ako na pwede kong bayaran eh, diba? Yung parang, alam mo yun, merong field of expertise. Pero ang pinaka-importante talaga, yung maging eksperto ka dun sa konsepto na alam mong mamamatay ka at alam mo dapat kung anong purpose kung bakit ka nandito sa buhay na to. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi ko sinasagot yung tanong na yan, ano ba dahilan kung bakit tayo nandito? So people can figure things out on their own. Kasi mahirap naman ako mag-impose, tas mali pala ako, tas wala palang Diyos sa kabilang buhay. Diba? Mahirap eh. Pero overall, nagdududa ako sa konseptong walang Diyos. It takes so much faith para maliwalang walang Diyos sa kabila. It takes so much
faith para maniwalang lahat ng nakikita natin ngayon na order na nagkakasuwato sa isa't isa, gumagana dahil sa tsamba lang lahat ng ito. Tsamba. Isang malaking tsamba na umiikot-ikot yung mundo sa araw at tayo umiikot ngayon sa solar system at tayo ngayon ay umiikot sa loob ng galaxy at ang galaxy naman ay umiikot sa universe. Isang malaking pag-ikot ng katsambahan. Napakahirap paniwalaan ng malupit na tsamba na yun. Saan galing ito ang nga, buhay, brother, yung order sinasabi ko. Tapos meron pang sinasabi yung mga tao, ito pa na-amaze ako ron may mga sinasabi pa ang mga tao na, kung ikatotoong may Diyos, bakit maraming kamatayan? Bakit ganito? Bakit yung mga bata? In every rule, there's always an exception Pero generally, makikita mo ang mundo in order. Kasi kung wala sa order yan, babangga tayo sa iba pang mga planeta, hihigupin tayo ng araw o magiging rogue planet tayo. Pero nakakamangha kung paano nakakapanatili lang tayo ng eksakto ang distansya sa araw, eksakto ang distansya ng buwan sa mundo, o lumalayo ang buwan, bla bla. Pero ang bottom line, tangina lahat in order at nakakapanatili tayong buhay. Amazing, outstanding sa akin yun Hindi, it is mind-blowing, mind-boggling sa utak ko. Sumasambulat ang utak ko dun sa dami ng order na meron dito sa mundo na hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nangyari ang order na yan. Kung chaos lang pala ang pinanggalingan ng lahat ng bagay at may sumabog at Big Bang Theory, tapos yung Big Bang, nagkaroon ng order, paano nangyari yun? Ito, brother. Nagkaroon ng clusters of stars na naging galaxy. Tangina. O sige, brother. Sorry. Napasarap. Hindi nga pala natin oras ng kwento to. Putang ina ko, question answer to. Sige, tuloy. Go. Ito yung sinasabi ko lagi sa mga atheist kapag sa mga sa virtual reality kasi bro, may mga chat room doon. May kita mo mga kausap mo, may mga debate room. Meron din actually gusto nga kitang ngayain doon kasi masarap makipag-debate doon So one time dalhin ko yung VR ko dyan or pag pumunta ka dito, patry ko sa'yo. Pero ito yung sinasabi ko sa mga atheist room, brother. Sinasabi nila, Big Bang Theory. Okay, may Big Bang Theory, but who banged it? Right? Sinong nag-bang? It's just kilala ko yan. Kilala ko yung nag-bang. Dating doktor yun. Tapos astronaut, tapos tubero din at the same time. Halos lahat ng babae binibang niya. Bangbas yan, brother. Johnny Sins. Si Juan Makasalanan ba yan? Si Juan Makasalanan. Pero ito, sige. Kung sasabihin nila, nitong grupo na to, na Big Bang Theory, or itong sakyan natin yon. Sige nga, magpasabog ka ng, kahit let's say, sabi nila ng hundreds of marbles dyan sa lapag. Diba? Pasabugin mo yan, hundreds of marbles na yan ng infinite times. Tignan natin kung makakuha ka ng iisang chance na nasa order lahat yan. Kung gaano ka-perfect yung universe. Amazing. Diba? Totoo. Galing ba? Galing no analogy. So sa akin, okay, Big Bang Theory, pero yung Big Bang na yan is orchestrated yan, organized yan. May nagplano yan, may naglapag yan. Actually, there's some sense do sa Big Bang Ako kahit paano, meron parang konting bagay na pinaniniwalaan ko sa konsepto ng Big Bang. Kasi, di ba, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos, let there be light and there was light. Yes. Diba? Let there be light. Bembang theory daw sabi. Iba yan. Iba yung Bembang theory. Bembang theory. Brother. Porn yan Bembang theory. Going back, brother. Anyways, tanong ka, brother. Lahat naman ng bagay, nakasagot mo rin. Parehas lang tayo. Dapat nga magkaroon ka rin ng gantong Q&A. Ito na lang. Magtatanong ako para sa kanila. Sige. Okay. Sige, ito na lang. Ano naman tayo? Dito naman tayo sa malapit-lapit yung kaya nilang i-address. Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Ganda. Because of practicality that you, as a human being, also sin. Nagkakamali ka din. You make mistakes. And sometimes, you mean it. Sometimes you don't. Tapos gugustuhin mo rin yung konsepto na ikaw mismo, pag nagkamali, alam mo rin na dahil nagpapatawad ka, may nakalaan na pagpapatawad din sa'yo. Because of practicality. Golden rule, do unto others what you want others to do unto you, and do not do to others what you do not want others to do unto you. Golden rule. See? Sarap, no? Sarap ng buhay. Hindi naman yung tsura ng background ko. Hindi ko alam kung reality ba yan. Maganda. Ay na, brother. Yung scene na yan. And guys, evidence na it's not all about money. Money is just a fraction of this tangible reality. Right.
I So, really it's not always Alam mo, about I the really money. wish people will arrive to the same conclusion as we have, brother. I really wish that people will arrive to the same conclusion as we have. We just have to repeat this lie over and over and over again for it to become a truth. Kaya kailangan kita, brother. Kailangan mo lumitaw sa social media. Maawa ka sa mga tao. Kailangan mong lumitaw sa marami naman akong ginaguide din sa community, pero hindi talaga ako pang social media. Maliit yun. Yung social media, napakaraming tao na matutulungan mo at magpapasalamat din sa'yo. Investment sa kabilang buhay, brother. Investment sa kabilang buhay. As many as possible, kasi hindi naman natin alam kung gaano ba talaga karami yung eksaktong hinakabol natin sa kabilang buhay. Dito sa buhay na to, alam mo yung point of abundance mo kasi ikaw magdidesisyon yan on your own. Pero yung kabilang buhay, hindi tayo ang may-ari ng kabilang buhay, brother. There are rules there na hindi nga natin alam kung gaano karaming mabuting gawa ang kailangan natin just for us to be accepted dun sa magandang parte lang ng kabilang buhay. Dun sa magandang parte ng kabilang buhay. As many as possible, brother. As many as possible. Social media, maawa ka sa mga tao. Ang daming kailangan ng tulong mo, brother. Andiyan nga naman, brother, kaya nga dapat mabuhay ka ng mahaba. Punta ka dito, punta ka. Babayaran ko na lang yung oras mo. Ako nang bahala sa social media mo. Let's check ka. Tangina, sa mga editors at saka sa mga videographer, ako na magbabayad, hayop ka. Lumitaw ka lang sa social media. Actually, brother, yan ang namin isa sa business namin ni Mrs. before kami nga mag-dwell into spirituality. Nasa management, di ba? Sa hindi ko nababanggitin kung saan yun. Pero, ayun, brother, tangina, sobrang miss na kita. Gusto ko kasi pag pumunta ako dyan, hindi ako lang. Gusto ko may kasama ako na marami ring matututunan. Kasi kung pag tayong dalawa lang mag-uusap, brother, para lang jajabulin mo, jajabulin kita. Parang yun lang. Ilang mangyayari. Diba sa conversation natin? So gusto ko, merong third person or third party or ibang tao na makikinig sa ating dalawa at marami silang matututunan. So, ayun. So, sige brother, papanoorin na lang kita. Baka may iba pang gustong magtanong. Dito lang ako. Every morning nakatutok ako sa live mo. Ngayon lang ako nag-up. Pero brother, miss you, love you so much. Takay na mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayoko na nga eh. O yan, mas okay pa yan. Kita kayo, sige, brother. Bye-bye, I love you too. Love and light, bye-bye. Sarap ng buhay. Ang sarap ng hangin dito. Nakikita niyo ba yung mga halaman na hinahangin? Sarap po. Sarap ng hangin dito. Yung mga gusto umakit sa live, ito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yung option para makakit kayo sa live. Hello, boss. Brother, good morning. Taga saan ka? Dinig mo ba, boss? Taga saan ka? Bulacan. Bulacan. Okay, ano tanong mo? May nabasa ako sa Bible, boss, na pakiramdam ko, mas nauna ang lalaking makakit sa langit kaysa babae. Parang alam ko yan. At nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto. Alam ko yun, nabasa ko rin yun. Nasa Apokalipsis. Pinapasaya lang ito, boss. Alam kong alam mo yan. Pinapasaya lang ito. Ay, nako. Totoo naman, di ba? Nauna yung lalaki sa babae kasi nagkaroon daw ng katahimikan. Wala daw maingay na babae sa laki na sa sandaling panahon. At totoo, hindi ko nga alam kung may tao na baron o wala pa. Diretso, hindi ko talaga alam kung may tao na baron o wala pa. Pinapatawa lang talaga ito, boss. Madagdag lang to, madagdag lang. Hindi ko sigurado kung may tao na ron o wala pa. Kasi, because of two things. Una, sabi ni Kristo, walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sabi niya, walang umakyat sa langit. So, kung hindi pa umaakyat sa langit ang mga tao, then wala pang tao sa langit. Pero, binuksan yung ikalimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana mga pinugutan ng ulo na may patotoo ni Kristo. Tapos, sila yung sumisigaw ng malakas na tinig. Hanggang kailan, Panginoon, banal at totoo, hindi mo ipaghihigante ang aming mga dugo sa nanananan sa ibabaw ng lupa. Merong nasa ilalim ng dambana. Binuksan daw ikalimang tatak. Yung dambana na yun, nasa langit yun eh. So, merong possibility na baka yung dambana na yun, wala dun sa paraiso. So, malaki possibility, wala pang tao sa langit. Malaki possibility. Kasi, sige, boss. At itanong ko, boss. Anyways, follow-up question, brother.
Ano boss, eto talaga ito ako. Sige. Alam kong hindi ka interesado sa politika dito sa atin, pero parang sobra na kasi yung halos lantaran na nino-normalize na yung vote buying. Itong mga nakaraang eleksyon na. Yung parang di na seryosong topic na vote buying, ganyan. Parang lantaran na eh. Ano tanong mo? Ano masasabi mo sa ganyang kultura natin ngayon? Yung vote buying? Yeah. Nung parang nino-normalize na ng mga tao na kada election. Dati pa naman yan, wala namang bago, brother. Gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi, yung mga politiko na alam nyong naglalabas ng pera para bumili ng boto, huwag nyong iboto. Welcome kayong tanggapin yung pera. Kung nasa konsensya nyo yan o hindi, bahala kayo. Pero ang bottom line, huwag nyong tanggapin yung pera. Bakit? Kasi pag nagbo-vote buying, alam mo na nababawiin nila yan kapag ka nahalal sila. Yun ang sagot ko. Follow up question ba? May mga nakaano kong tanong, pasensya ka na brother. Sige lang, go. Gusto mo ngayon. Sige. Yung listahan mo. Ang isa ko pang tanong, syempre, ano akong tao atheist. But, pag may religious na tao na nagtatanong sa akin na kung ano religion ko, syempre, bilang halos na tao, sinasabi ko. But parang sila pa yung religious na tao, pero sila pa yung mahilig mamuna na kapag sinabi mong ganun, parang halos gusto na nilang pakialaman buhay mo. Parang nakakairita yung mga ganun tao. Naintindihan ka taro. Yung parang bakit palansin mo, hindi ako naglalabas na kung ano religion ko eh. Kasi nakakaburot nga talaga eh. Alam mo, yung pagkakaroon ng religion, parang pagkakaroon ng titi yan, hindi pwedeng kung kani-kanino mo lang sinasaksak. Yung tipong sila nagtanong, tapos parang ikaw pa mahihiya. Oo, totoo. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi nila, in every successful party, you should avoid topics, the two topics, yung religion at saka yung politics. Iwasan daw ikayan. Sa akin naman, ako pagkwentuhan natin yan, religion at saka politics, wag nga lang piko ng kausap. Tungkol dun sa tanong mo, kung bakit ganon, because of two things probably, and I may be wrong, maaaring dalawang bagay yan. Una, siguro dahil ego nila, gusto nilang kumbinsihin kang may Diyos, ganun. Ego yan eh, di ba? Na parang, hindi ka naniniwala sa kaparehas ng pinaniniwalaan ko. Hindi! Dapat parehas tayo ng pinaniniwalaan. Ganyan yung mga kupal eh. Siguro, pangalawa rin, at the same time, hindi mo naman mayalas, may mga tao talaga na nagmamalasakit. Merong mga ganun. May ganun po na na may time na may isang beses na nagsabi sa akin na maging atheist ka kapag may utak ka na, like sabi niya, nabasa mo na ba ang Bible? Nabasa mo na ba ang Sabi ko, sige, gusto mo mag-debate tayo. Bigyan mo ako ng isang Bible verse. Binigyan ako, boss. John 3:16. Sabi ko, huwag ka na. Classic. Kahit ka ako bata. Kaya yan. Kaya, okay lang naman na kumbinsihin nila ako. Pero nakakabastos naman sa na hindi na may halong pang-iinsulto. Hindi porket di ako salungat sa agos nila. Parang ibang ko na itatrato. I pity those people. Regardless kung atheist yan o alam ko naranasan mo yan, boss. Oo, puta, kaya hindi ko dinidisclose religion ko eh. Bakit? Kasi magiging open for criticism tungkol doon sa personal na bagay na ni-research mo ng gusto at pinagtiyagaan mo at hindi naman pang publiko, pang sarili yun, personal eh. Diba? Kaya pansin mo, diba, may mga dami nagtatanong sa akin, ano religion mo, Chester? Maraming nalalaman sa Biblia, may alam ka rin sa Quran. Ano religion mo? Hindi ako sumasagot ng diretso. Ano religion mo? Diretso lang, ang sagot ko sa inyo, hindi ko pwedeng sabihin yan, influencer ako. Kung maka-influensya ako ng kapwa-tao, tapos mali pala ako, di lahat tayo mukhang tanga. Lahat tayo papuntang impyerno, dahil damay ko pa kayo. Diba? Yun yung dahilan kung ba't hindi ako nagsasalita ng tungkol doon. Ako, kung ayaw mong maging open for criticism doon sa parte na yun, do what I do. Hindi ko dinidisclose. Okay, thank you. May isa pang tanong ako. Marami kong bala dito, boss. Hindi, ayos yan. Gusto ko yan. Ito kung pinakainis ako about naman sa trabaho. Bakit sa trabaho, mas pinipili na yung parang yung tawag dito, yung minsan sa appearance pero minsan sa background ng pamilya, sa background ng pangalan mismo, hindi nila inaano yung
kung ano ba yung nakaraan mo, kung ano ba experience mo, kakayanan mo. Parang bumabasa lang sila sa, minsan nga, dahil kaibigan lang ng nagtatrabaho sa kanila, minsan ganun eh. Actually, you can use that to your advantage, brother. Yung kawalan ng standard sa hiring criteria, puta, you can use that to your advantage. Pag mataba utak mo at matalino ka, madaling ma-impress yung mga taong walang criteria. Gets mo? Pero bas na, you can see it as the cup is half empty or half full. Pili ka na lang sa dalawa. Ako diretso, puta, I thrive on those situations na walang hiring criteria. Hindi, tangina, gagaling ako ng gusto. Lahat ng tanong ninyo, sasagutin ko ng malulupit na mga sagot na medyo controversial ng konti, pero socially acceptable pa rin at the same time. Tapos wala kayong choice kundi ako yung i-hire ninyo kasi ako ang pinakamagaling sa interview na to. Ganon. Okay. Maganda kaya yung kapag ka walang hiring criteria. Puta pa, isipin mo yung konsepto na walang hiring criteria, ang ibig sabihin niya, anything goes, nasa pagalingan lang yan, parang beauty contest. Pagalingan lang magsalita. Ganon. Kita mo? Kasi boss, sa iba-ibang trabaho na pasukan ko, parang naging jack of all trades na ako na parang sanay ako sa mga kahit tama, anong sabi ni trabaho Kaneshi, na. sabi ni Kaneshi, magpapakit ka lang sa interview. Di ba? Tama yun. Minsan papakit ka lang sa interview. Sabi nung isa user, madaldal ka kasi, tama yun. Tama yun. Kasi isipin mo, sasalang ka sa interview, tapos tahimik ka, palagay mo ba matatanggap ka? Hindi, you have to put your best foot forward. Kailangan mo magpakitang gilas. Kailangan mong galingan, kailangan mong lupitan, kailangan mong tindihan. Dapat ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng mga palagay mong mga tao makakakompetensya mo. Kasi walang hiring criteria eh. Ang dahilan kung bakit walang hiring criteria, hindi ko alam. Pero ang bottom line yan, simple, pakikinabangan ko na lang yan to my advantage. Hindi ako magre-reklamo. Diretso, hindi ako magre-reklamo. Boss, ito pa. Isang problema ko din. Anong pakiramdam ng maging intimidating sa tao? Yung vibes mo pa lang. Hindi masaya. Totoo. Nararamdaman ko rin yun sa akin na alam mo yung parang iniiwasan ka dahil lang sa... Nakakatakot kasi ang talino, brother. Diretso nakakatakot talaga ang talino. Pag sumobra na, tapos lahat na lang ng bagay sa'yo, kailangan nagme-make sense, nakakatakot na masyado yun para sa mga ordinaryong taong bayan. Yun nga yung dahilan kung bakit paminsan-minsan, minsan napapansin, nagbibiro akong green jokes, nagbibiro ako ng kwela, nagbibiro ako ng kwenta. Minsan yung parang ko ng pagsasalita, sinasamahan ko ng mura, sinasamahan ko ng parang tulog squatter, gano'n. Pero generally, pag nakausap mo ko sa personal, I don't fucking talk this kapag pag dumadami na yung nalalaman mo, parang kahit sa tingin pa lang, parang nagiging intimidate na eh. O kasi alam mo rin kung paano pumosisyon ng mukha mo eh. Literal, yung mukha mo, facial expression. Ayun siguro. Yan siguro yung pinoproblema ko. Kailangan minsan kailangan bumantanga pa rin tayo para mausap sa atin eh. Kaya minsan may mga pagkakataon, alam mo yung may mga araw na pag hindi mo trip kumausap ng kahit na sino, gaganon ka lang. Automatic na kagad yung wala nakakausap sa'yo. Pero pag halimbawa, gusto mo trip mo kumausap ng maraming tao, lakad ka lang mo. Kailangan talaga. Ganon yun, siyempre. Nasa facial expression minsan eh. Isa pa body language din at the same time eh. Pag wardi-wardi ka lumakad, ayan, ayaw, school guy ka. Pero pagka ang lakad mo purpose driven, isiseryosohin ka talaga ng mga tao niyan. Ang hindi mo gugustuhin, yung pino-project mo hindi eksakto yung kailangan mo. Dapat ang pino-project mo eksakto yung kailangan mo. Pag gusto mo makipagkwentuhan sa iyo mga tao, dapat relax ka. Kasi sinong gustong makipagkwentuhan sa masyadong stiff at masyadong seryoso ang mukha? Pagka gusto mo namang seryosohin ka ng mga tao, hindi pwedeng masyado kang relax. Bakit? Kasi maya-associate ka nila baka dun sa konseptong nagbibiro ka lang. Tapos pag nagbibiro ka, hindi kasi seryosohin ng mga tao pag nasobrahan. Yung tipong sa sobrang nakaka-intimidate mo, parang pati pambubuli sa'yo, parang kinakatuwa mo na. Ako, personal, natutuwa ako sa mga nambubuli sa akin. Diretso, tutuwa ako sa mga nambubuli sa akin. Binubuli ko sila pabalik, kasi karamihan sa mga taong nambubuli, mahina ulo eh. Ako naman, hindi ako interesado sa konsepto ng pambubuli. Ang interest ko, yung mga mahihina gusto kong iangat.
Gusto kong palakasin, gusto kong galingan nila, tindihan nila, lupitan nila. Gusto ko silang magkaroon ng pera, gusto ko silang magkaroon ng maayos na buhay, maayos na asawa, maayos na kaperahan, maayos na lahat. Gusto ko magkaroon sila ng maayos. Pero susubukan mo akong bulihin, tangina subukan mo. Testing mo ako. Kasi testing mo ako. Adominims lang naman yung palaban na yan eh. Mahina ulo ng mga tao nang bubuli, lalo na sa comment section, yung mga puta, yung mga ang pangalan dito yung mga user ganun, mga imbe-imbentong mga wala kakwenta-kwenta, Tina, Moran, Moko, di ba? Mga ganong klase ng pangalan, mga kukupal-kupal. Tingnan mo, pag inakyat mo yan sa live mo, hindi rin naman makakapalag sa iyo yun eh. Marami nang nagtangka, marami nang nagsubok. Maraming nagtangka, maraming nagsubok at nag-viral pa yung ibang mga video ko na sinubukan akong bangasan ng mga basher. Nag-viral eh. O, tapos ang naging ending, sila pa rin naman yung bumubutata eh. At laging halos lahat ng pagkakataon, sila rin mismo yung kusa na lang bumababa pag wala na silang maibala. Pag wala na silang maibala, kusa na bumababa. Wala, hinaulo eh. Hinaulo eh. Hindi nyo naiintindihan Pilipinas na mas madali na dumapensa kaysa umatake. Mas mahirap umatake, mas madaling dumepensa. Ang mahirap niyan, yung kakalabanin mo, magaling nang dumepensa, magaling pang umatake. Tangina mo, madudurog ka talaga. Madaling madaling dumepensa. Mas madali yung defense ka. In the defense, mas madali yun. Kasi isipin mo, pagka ikaw yung offense, isipin mo yung konsepto na ikaw yung offense. So dahil ikaw yung offense, kailangan mo ngayong humanap ng maraming bala. Dapat hindi ka maubusan. Bakit? Kasi ikaw yung umakyat sa live. Pag akyat mo ngayon sa live, ikaw ngayon yung kailangan maglabas ng mga bala mo para mapatunayan mong tama yung posisyon mo at mali yung posisyon ng taong inakyatan mo ng live. O ngayon, mas madali ngayon dumepensa. Bakit? Sa akin, kabisado ko yung mga bagay na sinasabi ko eh. Ito mahirap, pumasok ka sa mundo ko. Welcome to my motherfucking world. What's your greatest desire? Ito ang kinakatakutan ko, boss. Yung tipong pag pumalag ka, alam mo yung salita mo lang na pwede na mag-cause sa kanila ng depression. Yung kahit na gano'n pa sila katap. Yung parang, alam mo kung paano sila durugin kasi syempre nag-iisip eh. Alam natin yung mga weakness niyan. Oh, kaya nag-iingat ako sa salita. Baka umantong sa ganun. Nag-iingat ako sa mga pananalita ko. Yung mga basher, okay lang yan. Babasagin mo ako, babasagin kita pabalik. Wala akong pakialam sa buhay mo. Pero sa akin, diretsahan, mas interesado ako sa buhay ng mga taong nag-aayos ng buhay nila. Mas interesado ako ron sa mas interesado ako dun sa buhay ng nag-aayos ng buhay nila. Yung mga yung gusto ko talagang matulungan. Kasi nag-aayos sila ng buhay nila, diba? They want to change their lives for the better. Diba? So ako, gusto ko makatulong sa ganong klase ng mga tao. Yung mga taong walang kwenta, okay lang sa akin kahit madurog ka. At the end of the day, kahit mabangga ka naman sa kalsada, wala namang maghahanap sa'yo eh. Diba? Isipin mo, tangina, basura ka na nga ng lipunan, nanggugulo ka pa. Diba? Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-aaral, pinapalamong ka lang ng magulang mo, gumawa ka ng fake account, tapos, iniisip mo na dapat malakas ka. Kaya ang ginagawa mo, nananarantado ka ng mga tao na nagla-live at nagpapakatino para sa kapwa-tao. O ngayon, pag akit mo ngayon sa live ko, madudurog ka. Pagkadurog mo, wala akong pakialam kung ano pa mangyari sa'yo. Yan yung natural selection, kumbaga. Natural selection. Natural selection. May pagmamalasakit ako ng konti sa'yo na pinababayaan kitang nasa live ko kahit tarantado ka mag-comment sa akin. Pagmamalasakit ko na sa'yo yan. Pero para pagandahan pa tayo ng salita, beauty pageant tayo, tapos kukupali mo ako sa sarili kong live, hindi, dudurugin talaga kita, wawasakin kita ng gusto, wala akong pakialam kung magpakamatay ka pagkatapos ng live ko. Wala akong pakialam. Natural selection yan. Nilabanan mo ako, siguraduhin mong kaya mo. Ganun lang yun. Nilabanan mo ako eh. Diba? Ano yan eh, 48 laws of power yan, crush your enemy completely. Crush your enemy completely. Pero, naaawa pa rin ako sa'yo. Pinababayaan kita sa live ko kaya hindi kita binablock. Pwede naman ako man-block na lang eh. Diba? Pwede ako mag-suspend na lang. Diba? Pwede kong gawin yun. Nasa akin lang ang kapangyarihan kapag naka-live ako. Nasa akin lang mag-isa ang kapangyarihan kapag naka-live ako. Akin lang yung control dito. Lahat ng control sa live ko nasa akin lang. Pero yung mga tao, kinaawaan ko pa rin yung mga basher na yan. Baka kasi magbago yung buhay nila paglipas ng panahon eh. Pero lalabanan mo, kung akit ka sa akin sa live, utangin mo, akit talaga kita. Tapos tignan natin ngayon kung may babala ka sa akin. Ganun lang naman yun eh. At hindi naman sa pagyayabang yan eh. I'm just stating facts. Gusto mo, testing mo. Diba? Ayan o. Sige, user. Halika, dali. Akit ka, user. Nababash na ako yan. Nababash na ako. User. O, dali, user. Natutuwa ako sa'yo. Akit ka, user. Diba?
Tinan mo, papaakitin ko tong user na yan. Pupusta ako sa'yo, hindi aakit yan. O aakit man yan, bobo lang ang alam yan. Ganun, puro mga Hindi, comment sige lang. boss, pakitin mo. Ako sasalita. Pinapakit ko na nga eh. Pinapakit ko na. Tinan mo, ayaw umakit eh. Oh. Ayaw umakit eh. O, diba? Dito, magdurugan tayo ng ano dito. Magdurugan tayo ng utak. 19 lang ako. Alam mo bata, ayan o. Yung user, papaalala ko lang sa'yo, alam mo bata, dahan-dahan ka. Bakit? Kasi, ultimo mga followers ko, may sapat na taba ng utak para durugin ka. Followers pa lang yan. Baka mamaya, hindi mo pa baka nakakausap mamaya yung boss, boss mas level. matanda pa sa akin yan. Meron nga rin ibang Mas iba, mas matanda pa matanda sa pa kanya. sa'yo eh. Yung isa, sabi niya, 50,000 daw yung sweldo niya, tapos nagtatrabaho daw siya sa shipping company daw, tapos US client daw siya, pero di siya marunong mag-English. What the? Hindi siya marunong mag-English, bro. Taka na, 50,000 ang sweldo mo, tapos Amerika ang kliyente mo, di ka marunong mag-English. Tapos ang pinakamalupit na parte pa doon, taka na, 50,000 yung sweldo mo, US client, shipping company daw, allegedly, tapos gumagamit siya ng mga salita na hindi niya kayang panindigan at hindi niya rin alam kung ano ibig sabihin. Yun ang malupit. Taka na 50,000 sweldo mo, tapos gumagamit ka salita hindi mo alam kung ano ibig sabihin. Hindi. Mas pwede bang sagutin ko muna tong isang comment dito? Ayan o, Na yan si user. self-proclaim. Self-proclaim. Sabi sa akin. Hindi pagiging self-proclaim, yung pagiging pagkakaroon ng confidence sa sarili. Kasi kung wala kang ganyan aabusuin ka ng tao. Totoo naman. Saka paano ka matututo kung wala kang kumpiyansa sa sarili mo? Yung konsepto lang na yung mga rosas nga may tinik diba? Yung kanta na every rose has its thorns, diba? Kasi lahat naman tao may weakness eh. You Hindi lang mess with pinapakita the talaga. bull, you mess with the tail, you get the horns. Ganun lang naman yun diba? Pero overall, follow-up question, brother. Brother, eto naman. Ba't parang pansin ko lang sa sarili ko, ito kahinaan ko to. Ba't parang pansin ko sa sarili ko, pagdating sa trabaho, parang kung hindi ako nababagot, hindi din ako natatanggap. Sa may mga work ako na nababagot ako. May mga work naman na hindi ako natatanggap. Siguro, pansin ko, pero sa pagkahawak ng pera, doon napapalaki ko. Paano yan? Paano gagawin ko dyan? Problema ko yun eh. Ulit yung problema, parang napapaghalo-halo ko na sa isip. Yung tipong feeling ko hindi ako pang empleyado. Yung spotlight sa mukha ko. Dito lang talaga sa mukha ko may spotlight. Dito naman wala. Sa kabila, wala din. Dito lang talaga sa mukha ko may spotlight eh. Tangina ko saan ako nandun din yung spotlight. Inusog ko na to eh. Anyways, sige tuloy brother. Sorry. Naistorbo ko kasi may spotlight sa mukha ko. Okay lang. Ano boss, kasi feeling ko pag sa trabaho, parang kung hindi ako nababagot, minsan nagkakaroon naman ng reason para hindi ako matanggap. Pero pagka sa pera, ultimo maliit, napapalaki ko siya. Sa tingin mo, saan ako mag-stick sa dalawa? Eh di doon ka na lang sa napapalaki mo yung pera kaysa sa nababagot ka sa ginagawa mo. Pero tama ba sa idea ko na pabarya-barya? Hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin. Yung pabarya-barya lang muna, yung hindi ko i-all in sa isang Oo. Isang Ang tawag doon risk management, brother. You will only risk somewhere near 2%, 5% lang ng total na liquid asset mo, cash mo, gano'n. Yeah, 2%, 5% lang. Malaki na sa 10%, sobra-sobra na yun. Okay. Sige na boss, ano lang to. Ayan na itanong ko. Thank you, Masyado na maraming galit eh. Bye-bye. Okay, next na tayo. Mike 13 MC. Brother, good morning. Tanong lang. Morning, sir. Taga saan ka? Tanong lang. Ano sir, sa Taguig, sa bahay. Taguig. Okay. Sige, go. Tanong mo. Tatanong lang, sir, about sa, sa cheating na 5 beses na ginawa, pero okay lang sa akin. Okay lang naman pala sa'yo eh. Ano problema? Ang masaklap lang, sir, parang nagbabago siya. Nagbago na siya. Laki ng pinagbago niya. Dahil sa isang babaeng tropa niya na ini-influensyan siya. Teka, pag-usapan natin yung mismong problema. Kasi yung okay lang sa'yo, wala tayong magagawa sa bagay na okay lang sa'yo. Doon tayo sa problema. Ano ba talaga problema? Wala po, nagiging na siya sa akin mapalayo. Kumbaga. Busog lang ako ng konti. Kasi mukhang kukunin na ako.
parang nilalayo niya na yung sarili niya sa akin. Bakit ka nagtsatsaga sa babaeng alam mo namang hindi ka namang gusto? Mahal ko po kasi. Okay. Okay naman sa'yo na magmahal ka ng babaeng hindi ka gusto, pabalik. Eh nga po, gusto ko rin malaman sa kanya kung mahal na niya pabubuwa ko. Hindi na. Obvious naman eh. Patan, ng lalaki na 5 beses eh. Pag ang lalaki, napupuno ang pantog, normal na tumitingin sa iba. Pero pag ang babae, nag-cheat, tapos ibang lalaki usapan, tangina ibang usapan yan, bro. Na-check na ano po, na lalaki ang ano niya, tomboy po ang hanap niya. Nampo, tangina naman, bro. Alam mo na yun eh. Hindi ikaw ang trip niya eh. Ang trip niya, kapwa niya babae, ano ba? Gusto mo, threesome mo sila, kung trip mo yun. Pero bakit ng trip mo? Holy shit. Holy shit na Sabi po so, eh. jackpot ka dun. Pa? Jackpot ka daw dun. Tanginan yan. Masakit sa ulo yan, bro. Zero tsaka, masakit sa ulo yan. Kung pumapatol sa tibo yung jowa mo, masakit sa ulo yan. Bakit? Kasi kayo pa eh. Okay siguro yun kung wala siyang jowa. Pero kayo pa, tapos alam mo yun, nag-cheat siya, tapos tomboy pa yung chinichitan niya. Wala sa hulog yun. Wala sa hulog yun. Kaya ano po eh, kala ko busy sa trabaho eh. Kasi both side busy kami nagtatrabaho kami, nag-aaral kami. Kaso nga lang, yun yung tinatrabaho niya. Kaya nga eh. Panis ka daw sa daliri. Panis ka daw sa daliri, brada. Ligawan mo daw yung tibo. Para 3 na kayo. Basta yan. Asim nun. Pogi ba yung tibo? Mas pogi sa'yo? Hindi ko masabi kasi gusto ko bugbugin eh. Putang ina mo talaga. Wala brother. Pag diretso pag ang babae nakuha na ng iba, habang nasa bakuran mo, bigay mo na doon para doon na talaga yan. Bigay mo na yan doon para doon na talaga yan. Huwag mo na ipilit, Brad, kasi hindi naman nagme-make sense nagpipilit mo yung sarili mo. Tapos yun naman pala yung kabila naman pala yung gusto niya. Tapos ang dahilan lang kung bakit nananatili sa'yo dahil komportable sa'yo. Diba? Bigay mo na ron, Brad. Kung pera pa yung sarili mo. There's fucking 8 billion of all of us. Kalahati rong babae, kalahati rong lalaki. Ang dami-daming babae sa mundo eh. Kahit nga pumili ka ng ibang lahi, pwede. Nagyan-tsaga ka sa isang piraso, tanga papakasim ka dyan. Sakit sa ulo yan, gusto ko rin po magkaroon ka digdigan sa sarili mo, brother. Magkaroon ka digdigan sa sarili mo. Gusto ko rin humingi sa'yo ng advice paano makalimutan lahat-lahat. Palipasin mo lang ang panahon kung saan huhupa yan. Time heals everything. Palipasin mo lang ang panahon kung saan huhupa yan. Tingnan mo, katulad sa akin, di ba? O edi, nung mga panahon na ako yung hiniwalay ng aking kasintahan, December yun, last year. Ngayon, okay na ako. See? Wala naman akong problema eh. Bakit? Kasi mas importante itong purpose ko dito kesa dun sa, kung ano man yun. Sa akin, hindi naman ganun kakomplikado ang buhay, brother. Dapat yung purpose mo, mas importante sa buhay mo. Pag yung purpose mo, mas importante sa buhay mo, tingnan mo, kahit sino pang iwan ka, okay lang, walang problema. Ligawan mo daw yung tibo. Sakit ako sa ulo. Hindi ko na maisip. Huwag mo na isipin, hiwalay mo na lang, diretso. Iyakan ko na po ba? Oo, tapos hanap ka ng purpose mo. Pwedeng trabaho yan, o pag-workout yan, o charity yan, o bala ka na. Pero dapat, mas importante kaysa sa sarili mo yung bagay na ginagawa mo. Yun. Even better, galingan mo kaya sa buhay mo, no? Dapat ikaw yung pinakamalupit na susunod na magiging kasintahan mo. May pera ka, maganda katawan mo, pogi ka, etc. Tapos mahihirapan ngayon yung bago na humanap ng katulad mo kung sakali magagawin niya sa iyo katulad ng ginawa sa iyo nung ngayon. Kuha mo? Yes, sir. Knowledge yan. Follow-up question, brother. Nating na. Goods na po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Love you. I love you too, brother. Bye. Ito mo ang tindahan, Estrella Shop. Mukhang wala si Estrella Shop. Good morning, Estrella Shop. Taga saan ka?
Oy, good morning. Tagsang ka. Sorry po. Ano yun, napindot? Napindot lang po yata. Okay, sige. Bumati ka na lang. Kuha akong bago. Bati ka ako. Magandang umaga po. Good morning, everybody. Okay. Malunggay. Ang kulit malunggay. Disconnect ko na muna si Australia siya. Si Malunggay muna. Bossy, good morning. Morning, brother. Taga saan ka? Cavite, boss. Okay. Ano tanong mo, brother? Boss, napanood ko kasi yung ni Ato tsaka ni Josh on point about sa na pinaparusahan na daw tayo ng Panginoon, pinaparaan na sa atin yung dagatang apoy kasi dami na daw bading. Hindi, wala pa. Ginawa na nung una yan di ba? Nung panahon ng Sodoma at Gomora. Wasak sila ron ngayon, nakakapamarali, so kulang pa. Ganun. Hindi dahil sa konsepto ng bading yan, dahil yan dun sa konsepto na yung mga gawain kasi ng mga tao in general. Hindi lang sa konsepto ng bading yan, dun yan sa konsepto ng gawain ng mga tao. Kasi, tinan mo, ewan ko, hindi ko nagigets na hindi yata nila nagigets ito. Baka may posibilidad. I may be wrong. Maaring mali ako. Pero, may mga bakla na hindi mo talaga mapapasubalian na may mali sa katawan nila. And when I say may mali sa katawan nila, bata pa sila, ramdam na nilang bakla sila. Bata pa. Kasi may mga klase ako nun, hindi ko makakalimutan. Grade 1 at saka grade 2 ako. May kaklase ako nun, bading Ano yung pinili niya sa sarili niya? Hindi pa nga nakakapili yun Bakit? Masyado pang bata yun. 6 na taong gulang, 7 taong gulang. Diba? Masyado pang bata yun. Merong possibility na baka pinanganak yan ng ganyan, tapos gawa ng Diyos yan sa kanila. Merong possibility yun. Hindi mo maaalis yung ganong possibility. Ngayon, hindi naman din natin iniaalis yung possibility na pinili nila yan. Kasi merong ibang bakla, diretso, later part of their lives na lang, naging bakla sila Diretsahan lang. Ngayon, ako diretso lang din. Wala na akong pakialam dun Ang pakialam ko, kapwa-tao ko yung mga yan Ganun. Kapwa-tao ko yung mga yan. Ngayon, kung bading sila, ano naman ang masama kung bading sila? Sabagay. Hindi ka naman inaano ng bading. Ano ba problema mo sa bading? Diba? Ganun yung konsepto sa akin Hindi ka inaano ng bading. Ikaw kaya lumagay sa lagay ng bading. Gusto mo bang bading ka? Diba? Kahit nga tanongin mo yung mga bading Ikaw bading, gusto mo ba bading ka? Madalas na pagkakataon, sasagot niya sa'yo diretso, hindi. Bakit? Siyempre, either gusto nila lalaki sila o gusto nila babae sila. Ang hirap kaya maging bading. Tangina, ikaw lumagay sa lagay ng bading. Kawawa kaya. Ang hirap maging bading Pero may isipin mo yung konsepto na puta mula pagkabata. Tangina mula pagkabata, inaalaska ka ng mga klase mo. Laki ka ng konti, yung mga kapatid mo magsisipag-asawa, ikaw mukhang tanga, wala ka asawa. Tapos, tangina, bad trip doon, yung mga kapatid mo nagsipag-asawa, mag-aanak yung mga yan. Ikaw mukhang tanga, wala ka anak. Tapos, isasaksak ngayon sa yung bills ng mga anak nila, ng mga pamangkin mo, kasi wala ka daw obligasyon. Wala ka naman kasang diba? Oo, tapos paglipas ng maraming panahon pa, sila lumalaki na yung mga anak nila, ikaw wala ka nang asawa, wala ka pang anak. Tapos, mabigat nun, paglipas ng ilang panahon pa, isasaksak naman sa iyo ngayon yung mga magulang mo kasi wala ka nang obligasyon. Tapos, pagka yung mga magulang mo naman patay na, pare-parehas kayo nagluluksa, wala ka pa rin kasama sa buhay. Tapos, eto ang bad trip. Mag-isa ka pa rin. Tangina, ikaw naman yan, tumanda ka nang walang kasama sa buhay, tapos lahat na lang ng lalaki pineperahan ka, tapos, ang pinakamasakit pa dyan, lalapit ka ngayon sa religion. Baka sakaling may pag-asa ka naman sa kabilang buhay kasi mamamatay ka Tapos sabihin sa ng pastor, wala kang pag-asa sa kabilang buhay, maiimpyerno ka gago. Bakit? Kasi bakla ka. Tangina. Ikaw kaya lumagay sa lagay ng bakla, gusto mo yan? Gusto mong inaalipusta ka ng mga tao? Gusto mong sinasaksakan ka ng obligasyon ng mga kamag-anak mo? Gusto mong sayo na lang yung mga magulang mo na okay lang naman sayo, pero lahat na lang ng bills ng magulang mo sayo, hindi nag-aambag yung mga kapatid mo, tapos siraulo pa ang mga tao sayo, tapos pineperahan ka pa ng mga putang ina, tapos kadulo-dulo mamamatay ka ng mag-isa, gusto mo yan? Nakakaawa kaya? Ako diretso, nakakaawa kaya? Lagay ka sa lagay ng bading, gusto mo bading ka? Malamang hindi. Kasi either lalaki lang o babae yung gusto mo. Ganun yun Ako diretso, minamahal ko na lang sila bilang mga kapwa-tao ko. Minamahal ko na lang sila bilang mga kapwa-tao ko. Wala akong pakialam kung lalaki ka, babae ka, bakla ka, tomboy ka. Hindi para sa akin nakatulan yan. Huwag mo lang ipipilit sa akin yung konsepto na babae ka kahit mas mahaba pa yung bambolyas mo kaysa sa akin.
Putang ina yung batuta mo, mas mahaba pa kaysa sa akin, tapos pipilit mo, babae ka. Ang trip yan. Ang pangit ang trip mo. Pero kahit pangit yung trip mo, sige, sasakyan ko yan pag magtropa tayong dalawa. Pero pag hindi tayo magtropa, tapos ipipilit mo sa akin yan, baka paluin kita ng titi ko sa mukha. Diba? Ganon yun eh. Simple lang naman yun eh. Huwag mo lang ipipilit sa akin na babae ka. Bakit? Kasi hindi ko pwedeng itanggi yung nakikita ng mata ko. Hindi ko pwedeng itanggi yung naririnig ng tenga ko. Hindi ko rin pwedeng itanggi yung alam ko. Hindi ko maitatanggi yan. Sasakyan lang kita dyan. Pwede yan, pag magtropa tayo, sakyan kita. Tawag ko sa'yo, sister. Ayos yan, tropa tayo eh. Kasi may mga kaibigan akong bakla, okay lang naman, wala namang problema eh. Wala kami issues eh. Ng mga tropang bakla, wala. Tanggap kong bakla sila, tanggap nila lalaki ako, tanggap namin yung iba pang mga tropa namin babae at saka yung mga tropa namin tibo. Walang pakialamanan sa ganyang bagay. Diretso lang, mahal ko sila, mahal din nila ako, at kung sino man yung mga babangga sa mga bakla na inaagrabyado, kahit bakla yan na nasa kalsada, na tinatarantado ng kung sino, may pagtatanggol ko yan. Kasi wala namang ginagawang masama sa iyo yung bakla. Diba? Walang ginagawa sa iyo yung bakla eh. Ba't pinagtitripan mo? Diba? Ganun, diretso lang. Kahit lalaki pa yan o babae pa yan, trabaho ko, nature ko bilang lalaki, na pag nakita ako ng kapwa-taong inaapi, diba? Ipagtatanggol mo. Lalo na kung babae yan, ipagtatanggol mo. Paano yung bakla? Well, sino magtatanggol sa bakla? Takin kawawa naman siya. Diba? Ako, diretso. Oo, ako diretso. Mapagmahal ako sa kapwa-tao ko, wala akong pakialam sa kasarian. Kasi at the end of the day, papaalala ko lang sa inyong Pilipinas, hindi tayo ang may-ari ng langit. Kung gusto ng Diyos pumasok yan doon, wala ka magagawa. Kung ayaw ng Diyos pumasok yan doon, wala ka ring magagawa. Nakadepende yan sa mga bagay na ginagawa nila bilang tao. Yung ginagawa nila bilang tao, yun yung nagmamatter sa paningin ng Diyos. Wala ka nang pakialam dun. Diretso lang. Nakakainis lang kasi boss yung yung ipipilit nila yung mga... Ala, puta. Yan. Niyari ako ni YouTube, ni TikTok. Access remove din ako. Okay lang, May 23 daw. Wala na akong TikTok na reserva. Wala nang TikTok na reserva. Bad trip. Hindi mo na ako makakapag-live ng ilang araw kasi suspendido ako doon sa isa ng 1 linggo. At mukhang dito rin, suspendido rin ako rito ng 1 linggo. Wala na akong TikTok na reserva. Gagawa uli ako ng TikTok na reserva. Ipopost ko sa Facebook ko. Tapos, i-follow nyo yun para makapag-live din ako doon. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. Ako'y suspendido na naman sa TikTok. Mahal na mahal kita. Excuse me. Sarap.